Now, Jehoahaz means Yahweh has taken hold of. Ang Ginoo mo'y nagkupot. Mo'y nagkupot, mo'y naghari. So, mo na ang meaning niya. So, even in the title of the chapter, we can already understand that God is doing something, hallelujah, for His people. So, si Jehoahaz, sa Bisaya pa, ni hari sa Israel. And even the name kang sa mao nga tao, mao nga hari nga gituboy ni Lord is naa na siya message nga si Yahweh muoy mo kupot. Kung ruler ka, ikaw nagkupot, diba? Rule sa Israel. Because if the Lord will not rule in Israel through sa iyang gamiton, somebody will rule, and that is very alarming. Now, let's proceed to the next slide on that. In 2 Kings chapter 13, verse 1, I use the NLT, the New Living Translation, because it's very clear that masabtan. Yung din Jehoahaz, which means Yahweh has taken hold of. He is the son of Jehu. Ang meaning sa Jehu is Yahweh is He. Siya ang Ginoo. Began to rule over Israel in the 23rd year of King Joash. Joash means Yahweh has come to help. He reigned in Judah. Judah means let Him, God, be praised. And He reigned in Samaria 17 years. So, diyan na sa ta. So, abi na to ni mga ngalan. Ngalan lang gina siya, pero naadi siya'y nasa meaning o nasa message. So, ang ngalan, dili siya aksidente. Nasa meaning, kaya naaman siya meaning, nasa message. Ato siyang makonect-connect. Pag-connect na to, naagide siya'y message. Okay. So, yung din sa chapter 2 Kings chapter 13 verse 1, nanay meaning muna gibutan ako ang meaning sa mga names para makuha na to ang gusto ni Lord nga atong masabtan. Nga si Jehoahaz, matod pa, pasabot na Yahweh is taken hold of, nga anak siya ni Jehu, Yahweh is He. So, kung ato tanawon, dili na ato tanaw ng ngalan, ang meaning sa ngalan, Yahweh has taken hold of, Yahweh is He. Okay, and Yahweh has come to help. Na mga ngalan, ang Yahweh mo gunit, siya gayud, ang Diyos, umatod pa, siya mo abot aron mo tabang, matod pa, o sa iyang pagtabang sa Judah, kinanglan siya maday. Sa dihang madawat nato ang tabang sa Ginoo, unsa daw ang gusto ni Lord buhaton nato? Siya'y daygon, dili laing ngalan daygon. Let Him be praised, or let Him, that refers to God. So any nga pagpasalamat nga dili siya ang gipasalamatan, dili na credible, dili na credited, dili na ginadawat ni Lord, wala na kay is Ginoo. Kung batid pa din He reign, si Jehoahaz, atod pa, nihari siya sa Samaria. What is Samaria? Meaning of Samaria is watchtower. For 17 years. So si Jehoahaz, nihari sa Samaria. Samaria means watchtower. Naagit sa ibabaw. Paghari niya, nagtanaw siya. Diya sa ibabaw. Because as a ruler, nakas ibabaw. Samaria means watchtower. It means, naa siya sa ibabaw. Because the ruler, nas ibabaw, nagatanaw. Sa kaayuhan, sa mga katawhan. So names are not accident. Because names have meaning and they have message. So 17 years. So what does it mean? Nihari siya 17 years sa Samaria. Dito siya sa ibabaw. Kaya naghari mas ibabaw. Okay. So, Joash and Jehoahaz, matod pa, Joash, parehas ang meaning Yahweh has come to help. Ang Ginoo, abot
aron mo tabang. So say pasabot ana nga sa diha nga si King Jehoahaz ni hari sa Israel for 23 sa ika-23 katuig ni King Joash matud pa mautong panahona sa paghari ni King Joash nga mauto ang gibuhat si Ginoo through him nga ni anha siya ni abot siya para pagtabang sa katawan sa Dios to reign in Judah para muhari sa Judah ug ang Judah matud pa kinahanglan mo dahil sa Ginoo. Ug im atong sabton in connection sa message ganina sa dawn prayer sa Psalm 107 gisaysay dito nga magpasalamat tas Ginoo kay siya maayo and His love endures forever. Gisaysay dito ang mga katawan sa Ginoo ang senaryo ang gibuhat sa katawan sa Ginoo sa diyang na nagpakasala sila, grabing pagpakasala niya, luoy na kay sila, nitawag sila sa Ginoo tabang, nangaisag tabang sino, hilak sila, nangaisag tabang sino, rescue sila ni Lord. Pag mag-rescue, gisaysay giunsa sila pag-rescue ni Lord, giunsa sila pagtabang sino, o gisaysay din ito, let them praise the name of the Lord, their God. For He is good and His love endures forever. Every time nga naibuhaton daw ang Ginoo, mudayeg ta niya. Mudayeg ta niya. Walay laing nga lang daygon. Siya gid ang daygon. Because kung naamay nitabang na to nga tao, para naghihap nitabang ang hari, pero ang nagpaluyo ana ang Ginoo. Dili man sayop mo pasalamat ta sa Ginoo, pero sayop nga ang tao ra atong gipasalamatan wala ang Ginoo. Ana ra gina siya. Because sometimes, ang tao na atong natuboy pagpasalamat, nalimtan na nato ang Ginoo nga mooy naggamit anang tawhana nga instrumento sa tabang sa Ginoo. Inga na siya. Next slide. So 2 Kings chapter 13 verse 2. But he did, see, King Jehoahaz, he did what was evil in the Lord's sight. Pero unsay problema? Do ngalan niya is nindot Yahweh has he can hold off. Bisan pa ang ngalan niya nindot Chada ang meaning, pero ang iyang kinaiya maot. Klaro na to niya. Chada ang meaning sa iyang ngalan. Ang problema iyang kasing-kasing huna-huna dautan. When he did what was evil in the Lord's sight. Bisan pag ang ngalan, Diyos nun, nindot kay ngalan, ang meaning sa ngalan by the way. Pero ang iyang kasing-kasing una-una, kay na-deceive naman sa kaaway, nakasunod naman ispitong dautan. Kung sina'y tabo, sa iyang paghari, wala naghihimo ang maayo. He did what was evil in the Lord's sight. So, sa'y pasabot anak, na ay tada kay ngalan, tadag meaning ang ngalan, pero ayang kasing-kasing, dili di ayang nindot. Ang importante gid ato bangas ginodili jud ang kanindot sa tunghalan. It sounds good, it sounds pleasant, and then ang nawang maamo ang unsa tawag ana unsa pa na achievements din ha God is not after of these things. What God is so after upon us is the kind of heart and the kind of service we render Him. Itanaw ni Lord ang atong kasing-kasing. Kung naka-align ba sa iya ang atong sa tumatagpitik ni ining kasing-kasing nato, nagbit ni para sa Ginoo o para sa bulapot sa Ginoo o para sa katawas Ginoo. Nipitik ni para sa Ginoo, nibatik ni para sa Ginoo, nibatik ni para sa bulapot sa Ginoo, nibatik ni para sa katawas sa Ginoo. He did what was evil in the Lord's sight. He followed the example of Jeroboam. Iya gyapon gisunod ko na ang gibuhat ni Jeroboam. Unsay meaning sa Jeroboam? May the people increase. So tada gyapon ang ngalan ni Jeroboam nga ang katawan mo sanay mo daghan. Kinsa man si Jeroboam, son of Nebat.
Son of ni, but anak siya ni Nebat. Unsa may meaning sa Nebat? Look, tanawa. Continuing the sins that Jeroboam had led Israel. Israel means God's tribes. Ang Ginoo na ning kamot. Bisan ng Israel na kasalaga pa ning kamot ang Ginoo tabang. So atong masabtan. I remember isa sa mga session ni Benny Hinn, I forgot the title of that session. And then, kuan ni Lord, play diri, Pastor Matt. And wa siya nagtanawan din. Ako mo na ingkanyog tanaw. Mura pag gimagnet ko, wala, dili man to ako nagpa-TV, ato nagtanaw ato nga video. Ako gimagnet nga maminaw ko because the Spirit is leading me to hear something from Him for me to teach also to the people that people must know that kung maabot na kuno ang anak si Ginoo, mga alagad si Ginoo sa pag-study sa meaning sa mga ngalan sa tao, mga sa lugar, that is another level sa spirituality. Because sometimes ato lang gi palabay ning ngalan kay murag di ta gana nanangalana, di ta gana nanangalana, murag ngalan lang na, pero naaman di ay siya message. Na ay meaning ug naa siya message. Okay. So, ato makita lagi no, bisan pag tsada ngalan, tsada ang meaning sa ngalan, pero ang tao nga dalaan ang ngalana, ang kasing-kasing kung ako nang nadisir, di gihapon makuan, dili gihapon ma-reflect ang good thing. Tsada lang naalay meaning, pero ang sulod, wala di ay. There's something wrong. So, sa pasabot ana, dili na ta ma-surprise, di na ta matingala, nga naay mga ingana nga Christian, sounds good ang ngalan sa doon, pero sa to, ang importante atong bunga. Our inner. Ang atong sulod. Ingana. So, may the people increase. Look. Yan siya to, tanawa. God strives. Kaning nga verse, at verse 2 Kings chapter 30, verse 2, na ano yung meaning? Ang gusto ni Lord, mag-increase ang katawan, not decrease. Mo-increase ka rin pa, musanay good, malambo, that is part of the blessing. An increase will happen. So to, may the people increase. Look, God strives ang Diyos na ningkamot para sa katawan sa Israel. That is why, Ahaz rules or reigns in Israel. Means, Yahweh has taken hold of. Ang ginuugid mo gunit, muhari, mubantay sa katawan sa Israel. Kaya nga naman, nahigugma siya. Ang taong nga mubantay, nahigugma. Ang taong di magbantay, mubiya, wa nahigugma. Okay. So, ingana, let's move on to the next slide. In verse 3, so the Lord was very angry with Israel, means God stripes. Nasuko ang Diyos sa Israel. Ngano nakasuko man ang Diyos sa Israel? Because of the king who did wickedly in his sight. Nga, impis nga siya mohari, mubantay, mugiya, sa katawan sa Israel, to lead them to fear the Lord, siya na noon gapon naguna-una. Okay. So nasuko si Lord sa Israel. Naamong silang tanan because of the wrong leader. Pero ang ngalan sa leader, tsada dili. Tsada kang meaning sa ngalan. Sometimes ang sound sa ngalan pangit, pero ang meaning di ay gwapo. Or tsada. Pero sa kuha, ako ngalan, Charlita, pero pangit tanaw, paminawon, pero kung meaning di tsada di ay. Oh. So muna, when I started to learn the meaning of my name, I started to love it. Pero sa documents lagi ito na ako gigamit. Hallelujah. Sa daily documents, remain siya surely. Hallelujah. So, tsada gapon, nakita gapon ako self sa ngalan na po nga isa. Hallelujah.
So, kanasuko man si Lord sa Israel because ang hari naghimog dautan, wala nakapalipay si Ginoo, pinagi sa pagdumala na si katawan, gali maayo. So what does it mean? Kung ang atong leader, wala nakapaymuot si Ginoo, damay-damay na tayong lahat. Delikado ta. O butang nga si Ginoo sa, butang nga nag-Ginoo sa Hebrews, pray for your leaders. Eh kung di ta mag-pray sa atong leaders for guidance and wisdom and so on and so forth, apil tangtanan. Madamay tangtanan. Wala ginaingon ang Biblia nga, murmur to your, complain to your leader. Wala ginaingon ang Biblia. Pag sige mo, reklamos yung leader. Pagkuan mo, pag-rally mo, pag-boycott mo. Wala ginaingon ang Ginoo. Ingon sila, pag-ampo mo sa inyong leader. Eh nga naman, kung kulang tas mga pag-ampo, kita gihapoy, basulon ni Lord. Ingon ba, kung mag-ampo mo, mo nag-ampo na, sige, rin mong reklamo. Di, ganun. So, nasuko sila sa Israel because of their leader nga, he did what was evil in the sight of the Lord, letting the people sin. Okay, nasuko man si Lord, naa siya gibuhat ton. He allowed King Hazael, ang meaning sa King Hazael, God has seen. Ang Diyos nakakita. Kung ang Diyos masuko, tugutan niya ang kaaway nga, makik-away mo sulong. Kung mo atake, kung maghatag kapildihan sa iyang katawhan nga, ikasukan ni Lord. So, muna si Lord mamalo. Mapalo si Lord, magdisiplina, mukuan si Lord sa tua, kung makasalata. So, kanasuko siya, ditugutan niya ang hari na si Hazael. Ang meaning sa Hazael or Hazael, God has sinakitang Ginoo of Aram. What is the meaning of Aram? High and exalted. So, sa pasabot ani, kung tanaw na to ang meaning sa ngalan, na message, God strives. God has seen. Ang Diyos na ningkamot o ang Ginoo nakikita. Og siya, matud pa, ibayaw sa kaytasan, matud pa, taliwala sa anak ni Ben-Hadad, nga, son of God, anak sa Diyos nga si Hadad, sa iyang pagka-firstness, sa iyang pagka-isog, pagka-tiga. Firstness, gani, grabe ka-isog, grabe ka-bangis. So, si pasabot, ana, during the time, gitugutan ni Lord ang katawan sa Israel nga atakihon sa kontra in the leadership of King Hazael. Ingon sa Lord, matuboy ang ngalan sa Ginoo during their attack. Because God will do mighty things when His people will cry for help. O matod pa, ma-exalt, madayaw si Lord, pinaagi anak nga sitwasyon, kay i-exalt ko no si Lord batok sa anak sa Diyos nga si Hadad nga mabangis. Kay ipakita po ni Lord ang kabangis po niya. Labaw nga kabangis, batok sa kabangis sa kontra. To defeat them repeatedly. So unsay pasabot na adi ay kapilihan nga magbalik-balik. Kay nagbalik-balik ng pusay pakasala. As we repeatedly sinning, there is a repeated defeat. Kung magbalik-balik ta sa sala, balik-balik po atong kapilihan. Because sin will bring us down to our defeat. But obedience will bring us to victory. Again, I'll repeat that. Sin will bring us down to our defeat. But obedience will bring us up to our victory. Ang pagpakasala mo, hagsa nato sa kapilihan. Apan ang atong pagtuman, pag-obey ni Lord, mo dala nato sa atong kadaugan. Okay. So God strives. Naningkamot kit ang Ginoo unta, naningkamot. Pero nyawa po naningkamot pampod. Unya ang mo decision tao man. Kung unsay panigan sa side ba sa Ginoo side sa yawa. Remember, our decision is so much important. Munang before moabot unta ang testing. Grabe na ang mga pulong nga mo hatag na to right decision. Grabe na ang mga pulong nga mo hatag na to right decision. Ma-founded ta sa right
decision upon listening the message of the Lord, that will strengthen our faith, strengthen our decision, strengthen our heart and mind to stand firm on the Word of God. Ingay na. Manang di kinalang tanaminaw. Our body is there, but our mind is out in the blue. Muna nga kung naay mga testing sa itong kinabuhi, di po tag-answer, magsige po tag-una. Asa man ang answer na ni out in the blue, ba yung hapon? Tawag hapon sa kangin na nang-answer kay, what ko i-answer kay, wala ko kabalo. Because sa to, unsay purpose nga nung ipa-eskwela na to itong anak during classes? Para makapaminaw sila sa leksyon, kaya ang i-test na ara sa leksyon. So during the time, nagitudluan ta sa pulong sa Ginoo, gitudluan ta para kung i-test ta ni Lord, makabalo ta sa answer, o di ta mabagsak. Ganon. Okay. Next slide. So we are now in verse 4. Then Jehoahaz, which means Yahweh has taken hold of ng Ginoo, nagunit, prayed for the Lord's help. Kay, tulong naman si Tuyo. Isa nagtugod sa kontra? Ang Ginoo. Murag wala lagi nagsalida pa. Na ay actor, na ay director. Oh. Tanan. Walay, nahitabo din walay pagpanugot ni Lord. So, sa to, he did what was evil in the sight of the Lord, following the example of Jeroboam. So, giatake na sila repeatedly ang ilang pagkapildi. Nabalik-balik ilang kapildingan. Pero pagpangayo na lagtabang sa Ginoo, si King Jehoahaz, ni ampo sa Ginoo, prayed for the Lord's help. Ngayon, kinsa nag-ampo? Ang hari. So, dili lang gid ang mga tao mag-ampo, pating hari mag-ampo. Kaya bakit nang dili po siya mag-ampo, mga tao ray mo ampo. So, kitang tanan gid mag-ampo, leader or head or body parts, everybody must pray. So, tadi nagisulong na sila, luuhin na kayo sila. Ang na pa sila nag-ampo, lisod jud kay ning anak nata mag-ampo bitaw kana bitong atak-atakihon atas kaaway. Ngano man gid magpakulang ta patas kaaway anak pata mo manawog si Ginoo. So then King Jehoahaz prayed to the Lord's help. Nag-ampo siya nga tabangan sino, and the Lord heard his prayer. Ang Ginoo kuno nakadungog sa pag-ampo ni King Jehoahaz. For he could see how severely the king of Aram was oppressing Israel. Kay nakita naman jud kuno nga grabe jud kunong pag-atake sa hari sa Aram sa Israel. So sometimes gi-allow day sa Ginoo nga atakihon ta para we can remember to call upon the Lord. We can remember the Lord that He is just right away when we ask Him for help. So gitubag sa Ginoo pag-ampo ni King Jehoahaz ug matud pa kini tungod kay nga siya tabang kay grabe na gyud ang pag tamas-tamas pagdaog-daog pag-atake sa ilaha. Okay, Aram means high and exalted. So during the great attack, what does it mean? Mabayaw ang Ginoo when His name is called. But never God is exalted during the negative situation and negative circumstances that will happen in our way if we will not call the Lord. Dili mabayaw ang Ginoo, ang ngalan si Ginoo. Next slide. So the Lord provided someone to rescue the Israelites from the tyranny of the Arameans. So sinitabo, pag-ampo sa hari, gitubag sa Ginoo, kaya na nga, sa to, whoever calls upon the name of the Lord will be saved. So luwason sa Ginoo. Kay nag-ampo naman ang hari, kay nagpakitabang, kay luoy na kay sila.
ug ang Ginoo naminaw ug nag-provide ang Lord ug butabang sa Israelites from the tyranny of the Arameans. Saka terror ka mangta sa Arameans. Then Israel lived in safety again as they had in former days. So kung wala kadyo kunoy tabang ang Ginoo, dili mo tabang ang Ginoo, we still struggle. We are still in the battle level, battle status, battle situation. Na ang gyapon tas pakigbiso kung di tatabangas Ginoo. So si pasabot ani nga bersikulo ha. During ana nga time manawag tas Ginoo di natahulato nato nga magka-worse pa. As early zato sa ingon sa doktor, if symptoms persist, consult your doctor, dili kwak doctor. Kabawaan na to nga murag lahi naman jud ni, di naman jud ni normal. Ay nagpaabot ta sa worse. Aron dili na maggrabe. So nag-provide na si Lord of someone who will rescue them. O pag-provide ni Lord sa pag-provide ni Lord o putabang nila, anak sa din Israel live in safety again as they had in former days. Anak pa din sila nakapuyok nga malinawon. Because our help comes from the Lord. So to my help comes from God. Ang atong tabang gikan jud sa Ginoo. God can open doorways to help us. Unahon sa gid nato siya. Kay as we open the main door in the kingdom of the Lord, as we enter into the main door, as we enter into the gate in the kingdom of the Lord, and we enter into the main door of His kingdom, many doors inside the kingdom, and those doors inside the kingdom are the doors of our need that He will just open because you have entered already. Amen. Ana ra na siya. The doorway of healing, the doorway of provision, the doorway of peace, the doorway of joy, the doorway of strength, guidance, it's there already. Be sure to enter from the gates of the kingdom of the Lord to the main door of the kingdom of the Lord, because other doors will be open for all of us to enjoy in His kingdom, because we are His children. Ingana ra jud na. Unsaon nato nga ma-open ang door nga to pa ba sa gawas? During the day of worship, during the day of gathering, isa to, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added. Because it's there. It's there. Wala tayong guidance kung dili ta makasulod, wala tayong guidance, wala tayong peace, we are troubled. And we are troubled, the more ta makasultig di maayo, the more ta di maayo, and the more God, we are far from the Lord. And the more we are far from the Lord, the blessing, the peace, the joy, the provision is far also to happen in us. Ingana na dyan na siya. So then Israel lived in safety again as they had in former days. Anak pa sila nagpuyok nga malinawon sama sa kaniadto. Next verse. But they continued to sin. Di ba? Okay naman ito na peaceful. Murabag, humasa bagyo, nalinaw ng dagat. Pagkalinaw si dagat, nigara naman po ang iring o nigara naman po ang ilaga. Pero ingana. But they continued to sin. Nagpadangayon na po silang sala. Following the evil example of Jeroboam, made the people, because, okay, kung sa kuno, kinigi yung bad influence. Dangerous. So, bad company corrupts character. Sa Corinthians man siguro na. Kung ang leader dautan, matakdan po ang membro. Kung kauban ni mo dautan, matakdan po ka. Kung sa may prinsipyo, anak po, laro-laro. Kamatis nga, kamatis gitapok, isa kabuk na daot. Katong abay sa daot, maapil ka daot o maayo? Maapil o ka daot. Hindi katong isa nga daot, makadaot ng isa. Katong iyang gitungtungan, giabayan, maapil na ito ka daot. Hangtod na daot na itong giabay. Hangtod nga, first layer to, first level, sa dool sa daot. Hangtod mag second level, madaot. Hangtod tanan madaot. Hangtod tanan daot. That is why,
we should understand this principle. Nga, take out what is not good and go with the good. Mugawas ta, muhawa ta sa dili maayo, o magkikuban ta sa maayo. Whatever wrong decisions, wrong suggestions, we should not take it. Kinangnan makabarog ta, makabatuntag maayong desisyon. We should not be influenced by bad suggestion and bad action and bad people. Di ta ma-influence, dapat di ta ma-influence anang mga dautan na tao, mga bad suggestion, bad actions, mga discouragement. We should not be affected. Because if we are affected by that, mura ta kamatis nga nagsugod na puno ka, daot. Nga na ragid nga principle. So, napadaan ko na sila sala, pagpakasala ni giawat nila ang si Jeroboam nga hari, matud pa, nga ang ipasabot, may the people increase. They also allowed the Asherah pool in Samaria, or Samaria means watchtower, to remain standing. So, sa ipasabot, ana, gitugutan, gihapon ko na nila ang Asherah pool. Unsa man ang Asherah pool, muna ilang Diyos-Diyos nga gituboy na sa pool. Muna ipakita na ko. In Samaria, na dito to remain standing. So, tatanawan na, murag ang image sa mansiro na anak karon. Dagan na sa image. So, muna ang Asherah pool. Muna ilang Diyos-Diyos nga gituboy. Muna ilang giapuan, gitawag-tawag nila. Every time, manawag tag Diyos-Diyos. Every time nga, kanang, dili nga lang sige itong tawgon. Every time nga, manawag tag tabang sa tao, instead sa Ginoo, dili malipay si Lord. So, napadayon sila ang pagtanaw, pagsalig atong Asherah pool sa Diyos-Diyos. Daghan man na sila nga klase good. Si Asherah is babae man na siya nga Diyosa. Manapul, ilang tawag ganito, ilang ano, daghan na sila klase. Okay, balik sa tatakadyon atong first slide. At ito, gitugutan nilang Asherah pool sa Samaria nga magpabiling magbarog. Na mootoy magkuhan nga sila magkasala. Kaya magnawag man to silang, tawagon man to nila si Asherah nga ilang Diyos-Diyos. Muna ilang sala, to worship other gods, to call the names of gods. Remember that bisan pagtawag sa Diyos-Diyos, we are forbidden by God to say it in the book of Exodus chapter, mugawas at takadyon sa kong slide. Exodus, let's see the Exodus. Okay, Exodus 23:13. Exodus 23:13. Exodus 23:13. Ingon si Lord kang Moses nga ipadangat ni Moses ang mga pulong nga dawat ni Moses. So say unsay channel ani, unsay sequence ani. Ang Ginoo magpadayag sa iyang mensahe sa iyang mga alagad. O sa kan pa ang organizational chart. Ang organizational nga structure. Ang Ginoo magpadangat sa iyang mensahe nga to sa iyang alagad, nga iyang kasaligan, nga ma-deliver ang message niya sa iyang katawhan. O ang alagad, humanagdawat sa pulong sa Ginoo, i-deliver niya sa mga katawhan. Kay kami, muramig mga teacher, ang principal, ang higher, supervisor, the director, sa pana nga mga ranggo des kalibutan. Kami nga mga alagad si Ginoo, muramig principal at the same time teacher. Kay before na principal, naagi pa kag teacher. Wala may principal nga wala ni agi teacher. Wala pa teacher wala ni agi estudyante. Anak ramang ko na. So kami nga mga alagad si Ginoo, muramig principal, mura pod may teachers because the principal can teach. Before na principal ang teacher, before na principal ang principal, niagi pa siya pagka-teacher. So, nga na siya to. Ingon si Lord kang Moses nga, pay close attention to all my instructions. Paminawag yun ang akong mga gisugo. You must not call on the name of any other gods. Do not even speak their names.
Ang unang gisultian ani ni Lord si Moses. O ipadangat dayon ni Moses sa mga katawan para ang mga katawan mahibalo unsay mga pulo nga gusto ni Lord nga masayran sa katawan. Gitugutan batang manawag tag lain-lain Diyos. Kaya isa nga, manawag tag lain-lain Diyos. Kaya kung di mo tatawag itong isa ka Diyos, napay laing Diyos. Remember, ingaling ang principle, ang atong Diyos, Diyos sa tanan gamhanan. Kung sa braha pa, mura siya alas nga ini cards. Bisag unsa nga braha, pildi kung alas na imong gunitan. Do not even speak their names sa mga Diyos-Diyos. Wa kita tuguti. Muna nga, kung makahilwas, magitag panawag og Diyos-Diyos pangay, Diyos pasaylo, asyod ko, limpiyuhi, ginakumba, bagwila, Lord. O ba kung na, Lord, mo, exit na, Lord ba? Ikaw na mo sit. Ma-exit na. Usay, napay Christian, manawag po, yawa. Noon sa naman, iklakiha. Pakibulag na taana. Yan, nabulagan pa tayo dyan. Okay, so balik na sa 2 Kings chapter 13. Okay, 2 Kings chapter 13. Okay, let's move on to the next slide na. Okay, we are now in verse 7. So finally, Jehoahaz, which means Yahweh has taken hold of, army was reduced to 50 charioteers, 10 chariots, and 10,000 foot soldiers. Diba nga namang nagamay man ang mga chariots o charioteers o mga sundalo ni King Jehoahaz. Nga ni gamay man dapat i-increase. Nga ni gamay man. Diba yung ganina? He did evil in the sight of the Lord. Naghimo siya dautan at ubangas Ginoo. So kanahimo man siya dautan, wala nalipay ang Ginoo, so gidecrease niya ang iyang mga sundalo. Ang iyang mga charioteers, 50 na lang kabuok, ang iyang chariots, ang iyang karwahe, napulo na lang kabuok, o 10,000 na lang gudkuno ng mga sundalo ang nagbabilin sa iya. The increase and the decrease is the Lord's doing. It depends upon someone. Again, the increase and the decrease is the Lord's doing. God is not mistaken of doing things or allowing things. He just do things according to our performance. Kaya sa to, ang record sa teacher, base lang sa grado sa iyang estudyante. Gawas o teacher nga, dili insakto. Kay compromise, sige, dalag itlog, sige, 100 imong grado. Itlog, 0-0. Dungagan na kuguan, 100 imong grado. Pero right ka nga teacher, you will not be giving grades according to bribe, but according to what the student strives. Sa iyang paningkamot. Dili through bribes, but according to the strives. Pagpaningkamot sa estudyante. Hello? So ni gamay, nga nung decrease, wala na himuot si Lord. So that is why during the time that we are given by God responsibility, the blessings, the opportunities, let God be honored sa imong position o sa imong sweldo, sa imong panalangin. Because kasarata ni Lord or kaduharata ta saligan. Kung after ta masaligan ta sa tao, labaw sa tanan nga masaligan ta sa Ginoo. Ingana ra gid siya. Sometimes we fail that to understand. Ang ato una nga masaligan tag tao maningkamot kita masaligan tag tao, that's good and even right. Pero we must also remember that we must act nga masaligan ta ni Lord. Ang atong trabaho gisaligan ta to become the salt and pillar in that job, in that business.
Mahimuot si Lord if we are doing the right thing as His children. And during the time, in terms of partnership, profit sharing, natagaan na to siya bahin. Hello? Why? He's the God who gives us strength para makatrabaho ta. He's the God who gives us wisdom para kanang di ta makasabaan kay magaydan ta sa atong trabaho. He's the God who gives us the life. Kay kasama makatrabaho kung patay na ta. He's the God who gives us everything. And that time is the stewardship. Ang pagkapinayalan, makita ni Lord sa ato. The stewardship, ang sinaligan, pagkakuan nga, masaligan ta maalamon ta. We can let people hide things, but before the Lord, we could not able to hide. So whatever due to Caesar, whatever due to the Lord, kung unsay bahin sa Ginoo, is atong ihatag. One time, naman siguro diri, record pa ito na ko kanulit. Si ako magulit ang record ang ikaw ni Lord. Akin na itong September 19 at 8:45. And then, a ministry is like God's bank or kanang murag kuop. Di sa kuop or di sa bangko na ay share. Diba? Share. Naapoy savings. And then this is the message of the Lord. Our tithe is God's share. Our offering is our savings. Kung maghatag-tag tithe sa Ginoo, hatag na itong share ni Lord sa bangko. Sa tuwing anong bangko sa Ginoo, dili tulisan sa dautan. Ba't magpunto grabe ang interest diya sa kuan sa Ginoo. Ang atong offering is our savings. Our tithe that we give in the bank of the Lord sa ministry sa church is the share. Our offerings is like our savings. Sakto dili. Ingan na siya. Di na sa kuop, ang share dili nimo basta-basta ma-withdraw, pero pwede ka maka-loan. Ang savings ra anytime nimo ma-withdraw. Pero ang share dili nimo basta-basta ma-withdraw. Pero pwede na nga ma-incorporate sa imong loan kung mag-loan ka. Maka-benefit gyapon ka. Halit na siya nag-gabitaw, Lord. No? Siya, let my people know this. So that they will able to apply this principle and they will enjoy the benefit of obeying my commands. Ma-exalt din si Lord. Butong isa sa itong kuanting hinga, pila ka 2 years or 3 years, I think. Pila na save niya for giving faithfully unto the Lord that belongs to the Lord. 500,000 sa imbalay. Na-save niya. Ayan. So, ito, Ara means high and exalted. Mabayaw si Lord kung atong ibayaw siya by applying His words that He taught us nga gitulo na to. Kung matod pa, kay nagkanam-anama, kahinay, kagagmay ang iyong mga karawahi, ang mga sundalo, kay wala man himuot si Lord. Do ang ngalan niya nindot, di ba? God has taken hold of ang Ginoo, naggunit, nagkupot, naghari. Pero ang iyong kasing-kasing na deceive man. Wala. So the king of Aram had killed the others. Gipangpatay sa hari sa Aram ang mga, ang pipila, trampling them like dust under his feet. For iti isuga. So say pasabot, kung mangisog si Lord, tugutan niya ang isog ng kaaway, ipapabati ang kaisog ang kapungot ni Lord. It was not happen unintentionally. It was happen intentionally for them to learn that God was not happy with them. And through sa ka-anger ni Lord, ipabati niya ang kasuko sa mga kaaway nga ni attack. Next slide. So in verse 8 and 9, the rest of the events in Jehu has reigned,
Everything he did and the extent of his power are recorded in the book of the history of the kings of Israel. Ang mga panghitabo kuno sa paghari ni King Jehoahaz. Matod pa ang tanan nga gibuhat niya sa iyang gahom, sa tanan niya gibuhat niya sa iyang paghari. Na sulat kuno sa libro sa history sa kasaysayan sa mga hari sa Israel. When Jehoahaz died, ang second meaning sa Jehoahaz, Yahweh has taken hold of ang Ginoo nagunit. He was buried in Samaria. So itong Samaria, Watch Tower. Bisan ang ngalan na ay meaning, umatod pa, gipakita sa Ginoo nga ginihari gid si Lord sa Israel ni tabang during the time nga nangagtabang ang mga katawhan. Pero sa rin nagpakasala na pud sila, gitugutan na pud ni Lord ang kontra nga mo atake para they will realize that it's really not good to abandon the Lord or to neglect the Lord, to be away from the Lord nga magpalayo to sa Ginoo. Di gid maayo nga magpalayo to sa Ginoo. Kung magpalayo to sa Ginoo, ipin sa paduol ka sa atong kapilihan, sa atong kalautan, o gaway nada sa atong kinabuhi. But nag-ingon po na pulong kung manawag ta, iyan na pong tabangan. So we should not allow the devil to let us start again. We must continue step by step. Padayon, pataas na. Pataas na. Atong i-upgrade ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Dili na to i-downgrade. Sa rin nagbayad ko sa internet, ingon din to isa ka customer nga nag-una pa nako. Sir, ipa-downgrade daw ang among account, sir. Pero sa ato, nag-downgrade na to sa itong internet, nakuha man kayo sa una. So, gi-downgrade na to. Pero pag downgrade na to, dako gyapon ang Mbps compare sa una nga Mbps. Kaya naaman sila bago sila nga product. So, kitanaw na ko, i-downgrade na ko, gamay-gamay akong bayro nun, atong bayro nun, ang Mbps ni taas, unya ka to Mbps gamay, yung akong bayro nun. So, akong wisdom. Tingko dito ko sa gamay bayro nun, pero ang Mbps taas. Ako kay bayro nun, gamay Mbps. So, yan na siya. We should know the truth so that di ta maalkansi, bayad tagda ko, nga pwede mo na gamay, nga ma-enjoy pa ta. So, yan na. Okay. So, let's move on to the next verse on that. Okay, the next verse, wala na? Okay, isa. Okay, and then his son Jehoahaz became the next king. Ang iya day yung anak nga si Jehoahaz na nahimong hari mo din wala pa na ko subot mo padayon ta wala na ko natiwas. So unsay pasabot anak? Aki kay kuan man lagi patriarchal man ang ilang pagpamaagi. Kung ang amahan ni hari, automatic ang anak mo puli kung mapatay na ang papa. So inga na mo kuan inga na ang sa Old Testament. Okay, ang iyang setup. So mugawa study that start in verse 10. 2 Kings chapter 13 verse 10. Okay, Jehoash, okay, this would be pronounced, no? Jehoash, son of Jehoahaz, grabe, no? Maliso, jutag, baliktad pero itong dila, ani. Si Jehoash, nga anak ni Jehoahaz, began to rule over Israel in the 37 year of King Jehoash reign in Judah. Okay, dana sa ta. Diba si Jehoash, anak ni Jehoahaz, ang meaning niya Jehoash, Yahweh has come to help. So si pasabot anak, ni-take over man to yung anak, kaya namatay naman to si Jehoahaz. Pero ang pasabot ang to, nga kumuhari na yung anak, na po ang tabang sino, Yahweh has come to help. Mutabang na po ang Ginoo, okay? Sa lagi to, ang meaning sa Israel, God stripes, naningkamot ang Ginoo para sa Israel. Pero may ang Ginoo busy sa Israel ka mga Israelites badlungon.
Ingana. So Joas, son of Joas, began to rule over Israel in the 37th year of King Joas' reign in Judah. Ganin na ang papa, naghari ang iyang papa, ika-23rd year pa ni King Joas sa Judah. Okay, 23rd year. So, 37 minus 23, that is 14 years. Oh, 14 years ang gap. Unya, matud pa, Joas means Yahweh has come to help. Ang Ginoo, muabot kuno para mo tapang. Sumurag ingani ba? Pasyente siya nga sige balik-balik. Kung sakit, nabangon na po, okay na po, maulian, anak na po, anak po. So gusto ni Lord nga, dili na tamay mong pasyente, kung dili, kita na mga doktor, mutabang sa pasyente. Amen. Dili man ta mga doktor lagi by profession, but spirituality, kung itakapang tagkalag na tabangunon, pura na tag-doktor in the sight of the Lord, or nurses in the sight of the Lord, na nagtakapang na tagkalag. Amen. Yahweh has come to help. Ang Diyos ni tabang. Nato. Salamat karong si Manahan. Daghan gipang tandog sa Ginoo. Daghan kay mga nawag sa deliverance kay kuan sa Ginoo. Nang naami bagong schedule. Nga among palumluman na po si Ginoo para mainit ang ipapangalagad si Ginoo. Gani mag-overnight ni karong Friday. Ito sila. Di paagi ra gitong isa ka item nga akong gipalit. Natingala na mga abinogum sa man. Buntag sa iyo. Nag-open ko, sa kampo. Nakalit naman og pop up tong item. Gusto ko mag-order nga, wala, dili man ito na ako need. Kinaman din nag-need. Pag ko man nag-order ko nga, ano, nag-order ko ito, di ba ako nag-need? Kaya di si purpose, kaya mo di, pinaagi ito na ipakonect ni Lord. Ingan na siya. Napin na ito. Gusto pa ni, uy, ano mali? Nadi purpose ni Lord. Mag-connect siya. Bila ka ito nga item, joint, para sa joint. Kaya na ipa-join ni Lord. Nga na makonect ka mga lutahan, mga tuhod, nga diin na ay problema, o na makonect mga joint, mga nerves. Anak siya ko nga, akong ano naman ni Lord, nga di mo ko nakinanglan, ikaw man siya ko, na dito nakinanglan, physically o spiritually. So ingana, muna sa to, there is no accident that happened under the sun. It was planned by the Lord for a purpose. Muna nga, we should be meditating why God allows things to happen. What is the purpose of the Lord? Nga na. Nga magitugot man ni Lord, kana siya katuyuan. And we ended up into giving Him thanks. Antol mas mo end up tangalo, salamat kay sanan. Salamat kay sanan. Nga na. Okay, so let's proceed to the next one. But he did what was evil in the Lord's sight. Pariyarag hapon. Ito, sada kay ngalan, no? Sada ang meaning sa ngalan. Ang ngalan, dili na ito appreciate ang meaning sa ngalan lang. Dili mo na ito pamilya ng mga ngalan. Ang ilang ngalan, God-given ka na ay meaning. Kining ato, dili man ni God-given. Combination sa tatay, nanay, or katong mga American, ay akong ngalan, o katong artista, yun. Lahi man na ito ang spirit na paluyon na itong ngalan. Katong yung artista, katong imong mama, at katong yung idol na artista, o katong kuwan, ay kombinasyon na itong ngalan ni Papa, mamang lulag, lulo ni mo, ari magmahay. Hindi katong mga ngalan na tos mama, papa, na apit hospital paluyo. Oh, di ba? I-junior pa kita ito, i-juniora. Stilan. So he did what is even the Lord's sight. Ikagano kay, what man to naputol? He refused to turn from the sins that Jeroboam son of Nebat had led Israel to commit. What gid sa ni-refuse kuno siya nga mo talikod sa ilang mga sala nga gi-influence po ni Jeroboam nga anak ni Nebat. Oh, unsa may meaning anang Nebat? Look. Nebat means look. Had led Israel to commit. So unsa pasabot ani?
Dili gusto si Lord nga mahimo tang nag-influence sa sala. Gusto niya mag-influence ta nga dili na magpakasala. We should be watchful. What influence did we give to people? Are we influencing people to come near to God, magpaduol sa Ginoo? Are we influencing people to discourage people to come to worship the Lord? Are we influencing people to have faith in Him, or the opposite one are we doing? Ito, Yahweh reign in Israel. Jehoahaz reign in Israel, or rule in Israel. Muhari siya. Just, Yahweh has taken hold of. Ang Ginoo mo ni gunit. Kinanan ang Ginoo mo nagunit nato sa to. Make your enemy under your footstool. Kung ang Ginoo magunit nato, ang kaaway, dili mo imugahan gunit nato. Ato matamakan ang yawa. Now, saan man ito tamak sa yawa, ang kita may gigunit na sa yawa. So to, ang mabawaan na to, kung na-under ta sa kaaway, sige lang kita patrabaho na wala tayo kagawasan. We could not able to worship the Lord because He let us busy doing things instead that we have to give time to the Lord who give us life, who give us strength. Naka-worship ba ang mga Egyptians sa Egypt? Wala, ipagtrabaho ay laadlaw gabi. Gusto sayaw ay pagtrabaho ay ipaluya ta sa trabaho, para ang atong lawas mo decline, ang atong faith mo decline, everything will decline, everything will be reduced. Until mo sa to, mabot na ta sa 7 feet below the ground. So, sa nahitabo. Okay, let's move on to the rest, verse 12. The rest of the events in Jehoahaz's reign and everything he did, including the extent of his power and his war with King Amaziah of Judah, are recorded in the book of the history of the kings of Israel. So kita na naagi mga records. Naadyo'y mga records, sa tanan-tanan record. Na nagani nga pastor din na tabangan po nato sa iyang spiritual na iyang needs o pati iyang anak. So, hisgot may daghang hisgotan. Iko importante ang recordings. I-record tanan. I-record jud tanan. So, dituluan ako ingan, mo na. Singa na, daig. Ko ingan na. Dili pwede nga wala kita. Everything is recorded. Hello. Muna, speaking of recordings, muna nga, kung ang inyong ipangkatag walay ngalan, mabilong na siya sa anonymous. Kung naamoy ngalan, mabaspecify na dito ko anin. Asa na nabilong. And remember nga, naghatag po halipay sa mga tao nga nag-faithful o hatag sa inyo. Tututo naghatag halipay. Maybe karong November atong i-restore to siya. Kaya nawala matong pandemic. Muna bisa permitting, ako encourage, let your name makuan sa inyong envelope para makadon na record dito sa atong mga records. Tingnan na siya. Hallelujah. So, everything is recorded, are recorded in the book of the history of the kings of Israel. Record dito tanan. Tanan. Finances nila, events nila, the kings, the children, everything i-record ito because recording is so important. It's godly. Okay, next verse. When Jehoahaz died, he was buried in Samaria. Pariyara ka po siyang papa. Pagkamatay Jehoahaz, Yahweh has come to help. Yahweh has come to help. Ang Ginoo nagtabang, tabang. He was buried in Samaria. Samaria means watchtower with the kings of Israel. Ito kaya po siya lubong. And then his son Jeroboam II became the next king. Ang iyan na pong anak na Jeroboam ang nahimo na pud kuno nga hari. Okay. Now, inga na ang na itabo igsoon. At abi na to, kini mga ngalana, wow, kailaan ni. Pero ila ko din na to kay naa day mensahe. Naay mga mensahe. Muna ang pag-research mo ngalan ninyo. Hello.
Nga, Esther means star. Esther means star. Nga nahimo siyang star bituon dito sa Persia, sa Babylonia, para magamit siya sa Ginoo nga diin dili mga matay katawan sa Israel. God has a purpose of where God has placed us. Magamit ta dito. Kadugtong ko gahapon sa akong duty, daghan di pang high blood sa opisina. Na may pariner nga perting isugag, kaayo nga digit masabtan ang kinaiya. Pero og sugnod pa nagkuan na gyud ni ulbunan kalayo dito pati nang daghan nag-high blood di pangkuan na nanawag ng tanong. Kung grabe naman siya, ato naman po ko, ato na to, sige review. Grabe naman siya, ato na po ko dito. Ingo nga, sir, would you mind if I will pray for you? And siya, okay. Ingo, would you mind if you repeat after my prayer? And siya, okay. So, pa, repeat ako sa prayer. Nga ang tuloy pa sila prayer, nag-review din ko, dalam sige trade, ako di pang-cast out. Pag human, ato ni kalma hangtod, di man ako to nga, di man to ako nga, kliyente, kalain ako schedule, ingon tong kauban na nga karaan. Pastora, kita na mag-uban, katong imong schedule, ilain na to kita, medyo ning ako Salamat sa Ginoo, di kapit, murabag paingog, kami gini, tapon o paingon o ganang, sa tawag ani sa Cebu. So, dito, di kalma din siya. Ingo Lord, salamat. Wala nang ibutang ko ni manaanam-anam dyan ako, tanan ng mga isog din na ako ipag. Pastora, pastora. Hallelujah. Kina-prove nila nga lahi dyan. Katupong sa una nga grabe na. To, kay, there is power when God is with us. Naikahong ko ang Ginoo ba na to because God is the God of power. God is God of peace. Basta, tag-as naging, kada murabag, silaog kada kon, silaog dito, chung. Nabalik-balik na ko dito, nagkanag-tinanaw. Salamat sa Ginoo, gitagaan kita ni Lord of Wisdom. Nadakan pagit absent kahapon. Kamay namin. Hallelujah. So nga God will really be exalted, high and exalted. Dili ma-exalt, dili mabaya ang Ginoo kung walay sitwasyon. Samaria means high and exalted. Naibuhaton sa Ginoo sa Samaria, ang mabaya ang ngalan sa Ginoo na tinuod gid ay gamhanan siya. May isang may pastora apil-apil udas barangay. Wala din kita mo chance kay wa jud ko nangarap, wa jud ko nangandoy anton. Gibutan jud ko na dilo na ginahina ginako sa ganong gibutan ko dilo. Hallelujah. Ingana ragid ka nindo sa to. Ahaz rule or reign in Israel. Gipa dala kay naay buhaton ang Ginoo. Ang imong ngalan, ang imong presensya na anay ka himuan anang dapita. Kung asa ta gibutang pag-function. Kaya kung mag-malfunction ka, failure si Lord nimo. Praise God. Now, yan, napasiyo na mag-testimony. Buhat pa ng Ginoo sa'yo, ganyan buntag na aga pa yung ilagong himo ang Ginoo. Why? Miracles are continuing nga nag-manifest. Because God is the same yesterday, today, and forever. His love is enduring forever. Ang gugma sa Ginoo naglahutay. Ato ang gugma sa imong hupas. Pero maura ni mo hupas na pwede mo balik sa kahupas. Dili kahupas. As long as there is life, there is a possibility that it will be reactivated again. Oh, blessed be your holy name, your glorious name, your powerful name, O God. Salamat sa imong pulong, salamat sa imong grasya. Dalaygon ang imong ngalan sa ikatapusan, Lord. Ikaw mag-bless imong mga pulong, nga ikaw gayud, mo gunit, mo hari o Lord God, ikaw gayud mo abot aron pagtabang. Ikaw gayud i-exalt, ibayaw, ikaw gayud daygon kung adunay imong pagabuhaton o Lord God. You are expecting us to praise you, Lord God, and exalt you, O God, on high, O Lord. Hallelujah. And we look up you, O Lord Jesus. Ikaw ang mong tutukan, ikaw ang ibayaw, Ginoong Diyos. Salamat, Lord, nga ikaw mag-bless atong pulunga, nga di na umalimtan, Lord, nga dili jud ka, mubiya na mo.
ug di ka magpasagad namo, Lord. As we cry for help, you are already ready to help us, O Lord God. Thank you so much. Seal your words with your precious blood. In Jesus' mighty name we pray, and everyone will say, Amen.